Boss, ang OJT, dito daw matutulog. Wala. Dito, yung malakas ang ulan. Oo nga, umuulan. Diyan pa. Ito. Punta ka video ka. Ano ginagawa? Nakuhanan lang kita. Mamasa. Hindi ka? Oo. Oh! Dito ka na matutulog. Ginabi na eh. Opo, sir. Anong ginagawa mo? Ito pong inverter na outdoor. Ay, ito pala yung pakilala ko para sa inyo yung ating OJT. Mag-OJT from Taytay pa ito. So, pag pumupunta yan dito, naka-jack. Ayan, nakaparada yung kanyang munting bike doon. Ang tiyaga niya. Ayan, so from Taytay hanggang dito sa North Caloocan, ang ginagawa niya bisikleta. Ay na yung gabi kasi sobrang lakas ng ulan, hanggang ngayon umuulan. So hindi siya, sabi ko wag na siya umuwi. Eh nag-overtime na gumagawa ngayon. Ayan. Ginabi na rin eh, no? Ginabi na. Ayan. So ito, pakita mo yung ginagawa niya. Yung tinuro namin sa kanya kanina. Ayan, so ito kasi yung board na dinala dito. Dinala yung unit, pero yan o, baklas-baklas na to. Yan, nakakalas na lahat. Ngayon, putok yung dalawang capacitor dito. Sabi ko palitan na. Ayan o, pakita mo yung capacitor na pinalitan niya. Ayan, so sabi ko mag-practice maghinang. Ayan, and ayan, sige, kalasin mo yung loob para makita natin kung anong. Ayan, actually galing na talaga sa mabubuting kamay ito. Ayan, so pinag-practice na din siguro. Naku po, sir. Ito po, yung fuse. Ayun, no. So matindi na talaga ang pagkakagawa. Ayan, no. So ginampera na ng malaking fuse sa ilalim. And yung nasa ibabaw. Ayan. Ito, oh. Ayan, oh, yung naka-jumper sa ilalim. Ayan. Ito, yun. Tanggal na yata din. Yun, oh. Yun, tanggal na. Ito yung kinabit, oh. Jumper wire na malaki. So, pumutok ang fuse. So, palta mo na lang ito. Meron nakareading isang fuse dito kanina, eh. Yan. Tapos, balikan kita maya-maya. Balitan mo muna ito. Tapos i-check natin. Ayan, matatandaan mo naman ang wiring nito. Yan, WBU. So, ang positive, red, makita mo ito. Positive ng capacitor. Pagka negative ng capacitor, ibig sabihin yan yung may guhit na line. Ayan. So, ayan, nakasign naman yan dito. Negative, positive. So, sa out ito from IPM. And ito, kinalas nila. Ito yung AC line. Pero kabit mo muna yung fuse. Tapos, i-check mo itong diode. Ituturo ko sa'yo mamaya kung paano i-check itong diode, ha? Sige, assemblein mo muna ito. Yan. Tapos, ikabit mo itong mga wire. Yan, masusundan mo na ito. Yung WB na ito. Yan. So, kabisado mo na naman ito. Naisinuro ko na ito sa inong nakaraang araw. Yan. Okay. Sige. Kabit mo muna. Palitan mo ng fuse. Ito. Ha? Yan. So, nag-overtime siya ngayong gabi. Kaya, siyempre, sa tiyaga ng tao, magtsatsaga rin tayo na turuan. Ayan. So, gustong matuto dito. Siguro kung mga ordinaryong tao lang na from Taytay, Rizal, hanggang dito sa North Caloocan, siguro nasa 30 kilometers araw-araw na binibisikleta. 30 kilometers papunta dito, 30 kilometers pabalik, so 60 kilometers. So halos 2 oras mo tinatakbo yan, ah. Mga 3 po, sir. O 3 oras papunta at pabalik, so 6 hours sa pagbibisikleta pa lang. Ay sa katulad ngayon, malakas yung ulan,
So, sabi ko, baka gusto mo dito ka na matulog. Ayan, so welcome naman dito. Ayan, nandito naman. So, andun yung padjak niya, oh. Ito, tingnan mo, yung bisikleta na gamit mo. Ayan. Mamaya, hihiramay ka pag bisikleta mo bukas, ha. Ayan, oh. So, nagbibisikleta lang siya papunta dito. Tapos, pag umuwi, ayan. So, gamit na gamit yung bike niya. Mm. Ayan. Ako nga, umakyat lang kahapon ng bundok eh. Masasakit na yung kita ko. Eh siya, binibisikleta niya everyday yan. Na makakapumunta dito. Dahil kagustuhan niyang matuto. Tanggal nga ako ng mas. Ayan. Ayun, so tuturuan natin. And marunong na kasi marami na siyang na-prepare dito na siya yung gumagawa. Ayan. Lalagay ulit ako ng mas, ha. Ito. Actually, meron na siya yung isang kasamahan ko na unit. Siya na yung nag-repair. Tinuro ko lang. Naputol yung reactor. And ito kanina, so napatulong ako. May leak siya. Ayan, inassist ko lang siya. And siya nang nagkarga ng refrigerant dito. Yan. So, mahanda na to. I-observe na lang. So, ngayon, ito yung ayan. Sinatsaga niyang gawin. Yun. So, focus mo nga yan. Pinapalitan ko ng fuse. So, ayan. So, sa pag-electronics kasi, kailangan hindi lang aaralin, babasahin. So, ang importante, ina-actual. Actually, may pinamana ako sa kanyang books. Dito. Ayan. Ito yung books na pinaglumaan ko dati. Ayan, oh. So, Grove Basic Electronics. So, nandito yung mga binabasa-basa ko. So, ngayon kasi nasa Google na eh. Yan, oh, yung mga laman yan. So, tingnan nyo na lang kung gusto nyo magbasa-basa. So, ito pinamana ko na sa kanya. Yan. Ito yung mga dating binabasa-basa ko nung hindi pa uso ang Google. E ngayon, uso na ang Google. Isang pindot lang. Ka-type mo lang kung ano gusto mong malaman. Lumalabas na. Isa, lumalabas pa nga tayo. Yan. Okay. So, antayin lang natin yun habang nagkakabit. So, medyo maingay dahil yung patak ng ulan sa bubong na yero. Ayan. So, ano nga ba yun? Ayan, and hingi pala ako ng pamanhin doon sa iba na may comment yata ako doon na mahaba. Na, ewan ko, siguro hindi yata naunawaan kaano. Yung pinapaliwanag ko na about do sa electronics na sabi ko ay medyo mahirap sundan kung walang basic electronics. So yun yung mga ibig nating pakahulugan. Kailangan talaga nating ayan, magbasa-basa na katulad nito. So hindi lang binasa, dapat pag nabasa natin, i-actual. Kasi pag hindi in-actual, useless yung nabasa natin. Ayun, so parang pagkakaunawa yata nung Psychologist. Psychologist. So parang ano ba pagkakaunawa? Yung parang ako lang daw nakakagawa, bakit ko pa itinuturo kung nadini-discourage ko din lang yung iba na mahirap gawin. So ibig sabihin doon, mahirap siyang gawin kung hindi ka dadaan sa basic. Ito, yung basic electronics na sinasabi natin. Ayan, so hindi lang natin babasahin, dapat i-actual natin. So katulad ng ginagawa niya. Ayan, so balikan mo siya kung nag-okay na. Ayan, so nagbabasa siya. And ayan, na-actual niya dito. Ayan. Okay. So ngayon, pinapalitan niya yung fuse. Nainit. Okay lang, sir. Dapat nagmask ka para hindi ka makasanghap ng usok. Ayan. Okay. Sige, pwede na siguro muna yan. Mamaya natin naayusin ang hinang. And yung teka, ako magmamas. Ito, actually kaya pumutok yan.
doon sa primary. Ito. So, hindi puputok ang fuse kung wala kang shorted dito. Sa secondary. Papunta yan dito. So, maaaring shorted ito. Tanggalin mo itong diode. And dito, wala naman ikaw nakitang shorted dito sa IPM, ano? Wala naman So, po. nakapagpalit ka na ng capacitor. Siya nagpalit itong dalawang capacitor ng ito. Kaya lang, ayan, so pumutok ngayon. So, tanggalin mo muna siya. And ipakikita ko sa iyo itong diode kung paano i-check. Ha? Ito, sir. Okay, sige, tanggalin mo. Ayan, so yun yung diode, yung tinatanggal niya. Actually, dalawa itong diode na ito. Magtataka kayo, dalawa yung diode na nakalagay sa loob. Ito, mapopokus to, doktora pala si doktora. Sorry. Ayan. Ito, so dalawa ang diode na ito na nakalagay. So mamaya papakita ko, explain ko sa inyo kung bakit dalawa siya, ha. Ayan. Okay. So tanggalin mo muna yan. Yan. Bumutin mo. Ito, meron akong reading diode dito. Ayan. So dito ha. Ayan. Okay ka lang nakatayo. Ayan po. Sige. Okay. So, eto kung makikita mo, yung diode na bridge na ito, dito, ang laman lang yan. Ayan. Gawa tayo ng bridge type diode, ha, para hindi ka malito. So, yan yung sign ng diode. Ayan. So, medyo pangit ang drawing ko, pero mukha naman siyang diode. Ayan, so ganyan ang itsura ng bridge diode sa loob. Okay? So ito yung pinaka-negative. Ito yung positive. Ito yung AC. Yan. Okay? So AC. Ito yung positive. So kung nagkaroon ka ng shorted dito, so dumaan siya ng capacitor. Yan. Ito yung ACN. Okay? So, dito nakakabit yung fuse na busted kanina. Ito, sabihin na natin yan yung fuse, ha. Okay, lagyan natin fuse. Ayan. So, pumutok yung fuse, ibig sabihin may shorted ka doon sa pinuntahan. Ito yung out. Maaring nandito, maaring nandito. Okay? So, kapag pumasok dito AC, pag lumabas dito, ibig sabihin, sorry, mali ito. DC. Ay, okay. Sign pala. Pag nag-out, ibig sabihin yan, DC na siya. Okay? Ayan. So, yung nakita mo kanina na isang diode pa, kukuha tayo ng isang sample board. Ito. Yung. Ito yan, oh. So, medyo malilito ka lang doon kasi malaki. So, ito yung isang bridge diode. Ito yung isang diode. Ito MOSFET. Kung tawagin natin. Ayan. Okay, taga mabutin ko ito. Tagalin muna natin para medyo maliwanag, ha. Yo! Okay. Gawin ulit natin. Yan. So, AC, DC. Yan. Positive, negative. Yung capacitor na nakita mo doon kanina, ito yan, ha, yung posisyon. So, dumaan doon sa isang diode. Ito yon. So, parang ganito lang yan. Papasok doon. O pwede rin dito nakalagay yan. Bago dumating ng capacitor, pwede rin dito. And, dito nakalagay yung pinaka-reactor niya. Okay, putulin natin, ha. Yan. So, pwede dito ilagay yung reactor.
Okay, reactor to and yung diode. Reactor. Ayan, so pwedeng ganyan ang connection ng reactor. So, yung iba makikita mo walang reactor, so naka-direct lang siya dyan. Okay, so ito yung AC. Dahil pumutok yung fuse natin, ito, ibig sabihin may shorted. Kasi yung tinanggal mong diode kanina. Napakas mo na ito? O yan, so i-check mo yung diode ngayon. Yung tinuro ko ito, so makikita mo na kagad dyan, ito yung positive, ito yung negative, ito yung positive, ito yung AC. So kung may pumasok dyan na AC at shorted, puputok ito. Ayan, nakikita mo na yung sign. Positive. Positive. So ang positive, ibig sabihin yun. So ano bang katapat niya? Negative. Negative. So ito yung negative. So kung ito yung AC, ito yan. So anong katapat niya? AC. So ito yung AC. Okay, check mo. Ito good parts to. Yan. So i-reference mo siya kung anong pagkakaiba. Yan. Okay, punta ka sa X1. Pag mag-check ka ng diode, yan, mag-umpisa ka muna sa analog. So, punta ka sa X1. Yan. Okay, so ito i-focus mo. O, yan. Para makita mo din. Okay, may isang paa. Sundan mo yan. Nasaan yung positive mo? Ito po, sir. Okay, ito yan. So dito nakatutok ang test point mo. Punta ka doon sa negative sa kabila. Pumalo o i-reverse mo siya. Dito, yan. Doon naman itusok yung yan. Good. Yung AC. Ito. Yan. So dito, nakita mo na yung shorted. Okay. Shorted itong dalawa. Ito yan yung papasok. Yan. Kung shorted ito, yung AC input mo, puputokin ang fuse mo. So dito pa lang, na-drop na yung voltage mo. Yung AC volts na pumasok dito, nag-drop. So hindi kinaya, pinutok niya ang fuse kasi shorted. I-reference mo yung good parts. Okay, so i-position mo siya ng positive. Ayan. So ganito. Ayan, para parehas. Okay. Alin yung nakita mo kanina ng AC na shorted? Ito pong negative. Negative yan. Negative, positive. Reverse mo. Oh, good. Yung AC input, ito. Kunin mo yung shorted kanina. Reverse mo. Okay, kunin mo yung AC doon sa isa para ma-reference mo. AC input. Ayun, may nakasulat yung AC, oh. Yun. So, ito. Saka yung dalawa, kabila. Yan. Ayan, oh, wala, oh. So, reverse mo yung test prod mo. Oh. Wala yung shorted. So, balikan mo yung isa ulit. Ayan, ulit-ulitin mo yan ang ulang pag-check hanggang sa hindi mo man masundan ng diretso, ma-memorize mo. Ayan. Baliktad dyan. Ito yung AC. Yan, tapos sa ganyan ang posisyon. Okay, oh. Oh. I-tester mo yung kabila. Oh, di ba wala yan shorted? Yung kabila meron. So, defective yung diode mo. Doon pa lang kita mo na Dito, oh. Yung pumasok na AC, shorted. So, maaaring may shorted ka dito. Kasi 4 na diode ang ibig sabihin nun. Kaya tinawag natin bridge type diode. So, may 4 na diode sa loob. 1, 2, 3, 4. So, maaaring isa itong shorted o ito o dito. Hindi natin makikita dahil nasa loob. So, dahil shorted ito, pupuk ang fuse. Ipalit mo ngayon ito. Doon. Yun. Okay. Balikan mo siya. So, ito lang tatandaan mo. Simula dito sa AC line input, dito lang yan dumaan. Ito yan.
So, tingnan mo sa tester. Dito lang yan pumunta. Galing doon. Oh. Ito yung tinakbuhan ng AC line. Galing dito. Yan. So, dumaan siya ng... Kaya mababa ang nakuha mo. Ayan. Kita ba yung tester, doktora? Yan. So, ito yung AC input, ha. Yan. So, mapapansin mo siya, medyo mababa yung resistance na nakuha mo. Mababa. Pero, ayan. Yung isa, papalitan ko. Mataas. Ang palo. So, baliktad kasi ang ano niyan eh. Kapag pumalo ng mataas, ibig sabihin yan, mababa resistance. Ibig sabihin nun, sa analog. Pero kung katulad nito, ayan. So, dumaan kasi yan ng PTC at relay. Ito yan o, yung relay. Ito. Yung PTC, yung tinatawag natin, ito yan. So, yung nakuha mong resistance, ito, yan, yung mababang kalo na yan, ito yon. So, tataas lang siya kapag ka nag-switch on na yung relay natin. Ayan. So, ibalik mo na siya muna. Ayan. So, importante kapag kinabit mo, medyo linisan mo ng bahagya, tapos lagyan mo ng silicone grease, ha. Tanggalin mo yung puti na yan. Punasan mo ng basahan. So, ayan. Oh. Dito. Okay na, ikabit mo yung diode, lagyan mo ng silicone. Ayan. Pag naglagay ka nyan, lagyan mo rin ito ulit. So, silicone grease ang tawag namin dyan, o silico, ayan. Ayan. So, kuhanin mo yung AC, pag naikabit mo, tingnan mo na yung sign. Ayan, okay na yan. Kakalat na yung pag pinabit mo yung diode. Okay, nasan yung tornilyo mo? Ayan, sige, tornilyuhan mo. Ayan, sige. Okay. So, kunin mo yung AC. Ito yung AC line na nakuha natin kanina. Yung puti. Okay. So, alam mo na kung alin yung AC. Yung may sign na AC. So, pag nakuha mo yung AC line na isa, para kapag hindi mo makita yung sign, testerin mo na lang ulit siya. Kung hindi mo makuha yung sign, dahil natabunan, so kung mag-tester ka doon sa kabila, ibalik mo siya. O ibig sabihin nito, kung pumalo siya na ganyan, yan. Ito pumalo. Pag ni-reverse mo, dapat wala siya. So ibig sabihin, ito ang positive, ito yung negative. Ito positive. Yan. So itong wala, yung hindi pumapalo, na magkatapat, ito, yan yung AC line. So dito may ilalagay yung AC line. And yung positive mo, ito ang positive. Okay, yan. So, makikita mo na kasi yung test point natin, yung test prod ko, diyan siya pumalo. Ito yung red. So, ibig sabihin red, ito yung positive. Oh. Okay.
So, dito mo lagay positive. Yung AC, magkatapat. Okay. Yan. So, positive. Ang negative mo, blue. Yan. Nilapat mo na ng maayos na rin. Nakakabit na naman yata yung ano mo. Hindi mabot. O, ikutin mo yung diode para mabot yung ano. Ikot mo ng posisyon. Ayan. Okay. Sige. Yan. Kaya ginawa siyang maigsi yung wire para hindi malito kasi hindi siya aabot sa dulo, di ba? Yan. So, ibig sabihin para din yon. And yung positive mo, yung red. So, mapapansin mo naman na yan. Ang red, always positive yan. Hindi lang COVID ang positive. Okay. So, nakakabit na yan. Negative ang blue. Tama ba? Yun N. Ang sign na N, ibig sabihin negative, hindi neutral ha sa DC. N is negative. Pag P is positive. So, magkaiba ang sign kapag AC. Ang N is, ang tawag natin is neutral. Yung L is line. Kapag ka DC, kapag N, ang ibig sabihin, negative. Kapag P is positive. Okay? So, yan. Makikita mo na kulay red din yung positive. Blue is negative. So, parehas din halos doon sa input na ginamit natin. Yun. And makikita mo yung sign doon sa loob. Yun. Meron yan. Medyo hindi lang mapupokus dito. Negative sign. Positive sign. Pag nalilito ka, kapain mo, baklatin mo yung tihayan mo yung board. Sundan mo yung may guhit na puti na yan. Ibig sabihin yan, negative. Ayan o, negative. Negative. Magkakasama siya. So, yung walang guhit, ibig sabihin positive. So, ito yung line na yan. Okay? So, ikabit mo ngayon. Yan. Medyo mahaba yung video natin. Hindi na natin lalagyan ng cut. Para, ayan. So, para hindi masayang kasi yung isang buong araw niya dito. So, binibigyan ko siya ng isang assignment. Katulad ngayon, hindi siya umuwi ng gabi. So, hindi pa naman ganun kalalim yung gabi. Kaya, so ito yung naging assignment niya. Kanina, yung assignment na ibinigay ko, nag-system reprocess siya ng isang unit. Ito yan, oh. So, hindi nga lang natagpuan talaga yung leak, pero maaaring nandun sa tutinag. Kasi wala siyang laman na refrigerant eh. So, maaaring nandun sa charging line. Dito. So, dito kasi binabad na namin ito sa timba. Wala kaming nakitang leak. So, maaaring dito siya nagkaroon ng leak. Yung sa may charging line na yan. Yan. Okay na. So, bago mo isaksak, always i-check mo yung primary dito. So, ilagay mo sa X1 yung tester mo. I-tester mo itong line input. Yan. So, wala namang nakuha. Okay. X10. Okay. So, wala kang shorted na nakuha dito. So, pansamantala, kung gusto mong siyang paandarin, pwede mo na siyang supplyan dito, L at N. Huwag mo lang susuplayan ang communication line. So, ito yung communication. Ayan, yung kulay yellow. Iba na lang yung wire na nakakabit. So, ito yung communication wire mo. So, supplyan mo na yung line at neutral dito. Para makita mo kung mag-on o magpa-power ito. Kung nag-power na, so, pwede mo ikabit yung indoor. Okay? Sige, subukan mo lagyan ng AC cord dito. Yan. Yan, medyo ipitin mo ito ng long nose. Ito. Ipitin mo ng long nose ha, para medyo hindi siya nabulus. Bunutin mo muna tapos ipitin mo. Yan, ipitin mo yung dulo. Yan, para maisaksak mo ng masikip siya.
Actually, hindi ko nga pala alam pangalan niya. Siya pala si Dado. Dado. Yung father po niya kasi, isa ring technician. Technician tatay mo na. Opo. So, naging customer ko yung tatay niya nung nasa Mandaluyong kami. Yung shop na ako yung nag-duty sa Mandaluyong na shop. So, siya pala yung bata kasama nung tatay niya na nagkikita ko naglilinis doon sa may Kalentong minsan. Diba? Sa may Kalentong, sa may Gabis. Naglilinis sila ng aircon. Tapos, biglang dumating dito. Gusto daw mag-OJT sa akin, mag-training. Eh, sabi ko, wala kang papasweldo sa'yo. Tuturuan kita. Araw-araw na pumunta ka dito. Eh, ang sinisigurado ko, may matututunan bago umuwi. So, sabi ko, kaya ko na ibigay. Eh, libre pagkain, at saka merienda, ano? Ayan. So, sa kanya naman, willing siya kasi willing siyang matuto kahit na malayo na pinapadyak niya hanggang dito. Isipin nyo, 30 kilometers hanggang dito. Papadyakin nyo, nagbabike. Ako, hindi ko kakayanin yun. Kahit siguro kabataan ko, hindi ko kakayanin eh. Matyaga lang talaga siya. Tinatyaga niya, kaya ayan, so lagay mo ng AC port dito yata meron para ma-testing mo muna. Isa. Ayan, so ipitin mo na lang ito. Matatan mo na lang yung dulo. Okay? Ayan, medyo mahaba yung video natin. Susundan nyo na lang kung ayan, at least yung iba naman na ano, at least masusundan nyo rin. Ito talaga dumating ito dito. Alam na yung may-ari. Talagang baklas-baklas na ito. Sabi nga eh last option na. Last huling destination na yata ng aircon. Kapag wala pa, pupunta na sa junk shop. So, ayan. So, pinagtsatsagaan ng Natagpuan ka. Natagpuan. So, ito yung binibigay ko sa kanya. Pero, ginaguide ko naman siya. Bawat kilos niya, ginaguide ko. So, yung electronics kasi kung hindi natin ipapractice, hindi talaga matututunan yan. Hindi natin yan makukuha sa basa-basa. Iba yung actual, iba doon sa binabasa. So, yung binasa natin at pinag-aralan natin sa by the book, i-apply in actual. Yan, parang math, practice. Walang memorize, hindi may memorize, ipa-practice. Ayan, so ganito rin sa electronics. Kaya yung sabi nga natin dun sa comment na nandoon, sabi ko pasensya na dahil iba yata ang pagkakaintindi. Eh wala kasi akong basic sa pagtuturo, instructor, o ganun ba. Iba kasi yung approach talaga nung nagtuturo, yung mga teacher, guro no? Doon sa approach, kaya minsan parang may salungat doon sa pagkakaunawa yata ng ibang technician. Salungat yung sinasabi ko kasi magkakaiba kasi tayo ng lingwahe. Katulad ko, taga Mindoro, kaya nahaluan ako ng salitang Batangas. Eh di gayon. Eh minsan, like ang nanonood ay syempre taga Mindanao, Visayas. Parang iba yung dating ng salita ko. Parang yung salitang mabanas ay sa amin ay mainit ang ibig sabihin noon. So, iba ang pagkakaunawa pagka nasa Maynila, yung mabanas ay nakakabwisit o diba ganon yung ibig ko sabihin. So, may mga salita tayo na iba yung dating, pero wala naman. Ang focus natin kasi talaga is maunawaan lang kahit konti yung pagdating sa ganito sa electronics. Ano? Ayan. So, wala naman tayo ibang intensyon na ayan, sabi nga doon parang dinidiscourage ko din sila. So yun ang sa akin ay para lang mapursige sila na basahin muna, tapos i-apply in actual. Katulad ng ginagawa niya, nagbabasa tapos pumunta dito para i-actual. Ayan. So welcome naman dito sa akin. Kung nandito, tuturuan natin. Wala naman silang bayad para sa akin. Wala rin akong may babayad dahil wala naman akong pambayad. Pero kung ano yung nandyan, sabi ka na, kung ano yung kinakain ko, yun din nakakainin nila. So pare-parehas lang kami dito. Okay? Ayan. So nakabitan na. Napahaba na yung kwento ko eh.
Yan. Tapos saksak mo. Kapag umilaw yan, saka mo ikabit si indoor. Yung indoor yan, chinek mo, nag-on yung indoor na. Opo. Yung pinagpawisan ka na. Yan na. Higpit na. Okay. Nahuhugot. Nahuhugot sir. Yan. Palitan ko na yung tornilyo. Hindi, sige. Ano mo lang. Importante na mapapower mo. Yan ba? Hindi ko makita. Malabo rin yung mata ko. Pinalitan lang ng tornilyo yun sa ano eh. Ah. Kasi nawala yung isa. Ay, ganyan. So, maluwag. Malawag Sige, po. ipitin mo lang bagya para lang, ano, makakita natin kung magpa-power. Ayan. Importante, wag lang mahuhugot. Sige, subukan mo isaksak dyan. Pag pumutok, ibig sabihin, sira. Ayan. So, i-double check mo muna yung positive, negative bago mo siya isaksak, ha. Ayan. Tingnan mo muna yung diode, yung sign. Kung hindi ka nagkamali. Oh, mali ako sir. Ayan, yan. Baliktad yan. So, tingnan mo yung positive mo sa nakasign. Sa pula. O, yan. Yung pula. Okay, yun yung positive sign. O. Ayan. So, pagka ganyan, i-double check mo bago mo isaksak, ha. Always, double check. Hanggat hindi ka sigurado, wag mo munang sasaksak. Ayan, kita mo to. So, may baliktad ka na posisyon. Yung iyong positive dito mo ilagay sa line ng negative. So, pwedeng masira or maapektuhan ulit yung board or masira yung parts na ikinabit mo. Okay? So, isaksak mo ngayon. Yan, maayos na yan. Cord mo. Ayan. So, makita mo, nag-power na. O, okay na. So, ibig sabihin, successful yung pagkakagawa mo. Ngayon, tingnan natin kung aandar. Ikabit mo ngayon si indoor. Okay, so bunutin mo na siya para ma-discharge. Yan. Yan. Patong mo na lang muna dito. Sige, gagawin natin. Yan, patong mo na dyan. Lagyan mo ng wiring. May wire ka pa pwede gamitin. Ayan, so nag-una yung unit. Ayan o, naka-power na siya. Kung makikita mo. Yun, nag-shutdown na. Okay na. Okay, so tanggalin mo muna yung takip sa ibabaw. Okay, yung wire na ginagamit mo. Okay. Ito, tinanggal mo. So, ayan, 1, 2, 3 din. Kapitan mo siya. LNS. Yung wire mo kanina. O, ito na lang gamitin mo yung nakakabit na kakalasin ko, ha. So, hindi ka malito. So, gumamit ka na ng may color code mo. Huli lang, ha. Ito ba ito mo? Yan. Basta pag-wiring, kapisado mo na yan. Yan. LNS din doon sa loob, sa outdoor. Yan. Kung anong kulay yung kinabit mo dyan, ganon din doon. Medyo maingay yung video natin kasi malakas yung ulan. Tumabagsak sa bubong. Yan. Gayain ko kayo mag-inom to mamaya. Umiinom ka na ba? Hindi po. Ah, hindi pa. Ayan. O, tama yan. Boy. Ito mo na Tama iinom. yan. Ilan taon ka na? 21 po. At 21 ka pala. Ang dibo mo. Magdibo Kailan ka na. nagdibo? Ngayong August po. Ngayong August. Hindi po. Ngayong August, ilang 22. taon ka na? 22. Ah, 22 ka. August ano? August
Malapit pa. Magti pa tayo Malapit nagkaroon na. magka-birthday ah. Oo nga, dagdagan mo lang ng 6. Mag-plus 6 Anim ka na na yan. araw. Plus 6. Ayan, kung anong kulay kinabit ko dyan, ganun din doon. Saan ang supply niyan? Indoor? Indoor. Ay, dyan din. Ah, dito. Kaya lang na ano nga tayong gawin na. May cord dito ang kasama? Wala kasi. Saan ka natabit ng cord? Ay, ito po pala. Ah, ito. Okay. Salimero talaga to. Yan. Tanggalin mo rin, baka malito ka. Sorry yung input. Ayan, ito pala yun. Maantok na si doktora. Wow. Ayan. Nag-duty kasi ako kanina. Maraming pasyente. Naglulus. Wala ko na rin yung tama-tama mo. Talagang ayaw lang pumasok. Hindi na pumasok siya. Pinalitan kasi ng tornilyo na screw lang. Hindi yung ako. Ah, okay. Sige, bukas papalitan natin yan. Importante lang. Yun. Pero ngipet. Maluwag. Maluwag talaga siya. Sige, kapit na isa. Ipitin na lang natin muna. Para ma-testing natin. Sige, lagyan mo ng cord dyan. Ako magkakabit ng isang screw. Excuse me, doktora. Kapitan mo na ng cord. Yung cord na rin na yan. Sige, magkakabit na rin ha. Okay. Straight na pala to eh. Straight na yung terminal block nito. Yan, sinipit ko na lang muna siya pansamantala din eh. Yan. Sige, bigyan kita. Dito, inipit ko lang bukas. Tanggalin mo rin. Kaltan mo ng ganito. Kaya lang loose thread na yung pinaka-screw sa loob. Okay? Dali, bigyan ka ng tape. Oh, talay mo. Tamaan pa eh, no? Yan. Tapos, double check mo kung tama yung wiring mo. Pag napaandar mo yan, turuan mo yung technician na gumawa niyan. Ano? Ikaw na magtuturo. Yan.
Ayos. Ayos na po. Sige. Saksak mo, tingnan mo kung magra-run ng compressor. Naka-open ang valve niyan. Double check mo yung valve kung naka-open ha. Ayan. May on off yan dyan. Nasaan yung... Wala yung display board niyan. Wala po sir, dito lang po talaga. Ilaw lang siya. Okay. Pini-on mo na. Opo. Ayan, naka-on na. Ayan, tayo mo mag-on. Nagkamanda rin pan. Naka-off eh. May switch on off yata yan dyan. Service switch. Multi-mono. Ito. Yan. Ayan o. Ayun. Ito switch niya yan. Pipindutin mo siya. Ito yung service switch niya. Ayan o. Mandar na o. Tingnan mo kung bumubomba ang compressor. Naka-open naman ah. Ayan na. Check mo na. Yan. Okay na. Bumbomba na po. So, ayan. Successful na. Mahusay ka, bata. Yan. So, makikita nyo, nag-run na siya. Oh, okay na. Ayan. So, naging problema niya lang, itong dalawang capacitor doon sa IPM na pinalitan niya ito nung nakaraang araw, so hindi niya lang natapos. And ito yung diode na shorted na yung pinakita sa inyo kanina kung paano i-check. Tapos yung fuse na ginamperan nung naunang gumawa, siguro medyo pinag-aralan din, kaya lang syempre hindi pa ganun kalalim yung knowledge niya pagdating sa electronics. So hindi nila nasundan. Ngayon, ito nga yung pinagawa natin doon sa OJT. Ayan, nag-run na siya. Okay na, patay mo muna. Okay na siya. Nagra-run na. Ayan na. Okay. Ibunutin mo na sa taktak. Ayan. So, teka, lilipat ako sa lamesa. Tsaka tatuhod eh, no? Tatuhod ko eh. Ayan, so kanina may kinonvert ulit ako na ano pala. Ito, yung Fujidenso, okay na pala yun. Ayan, so okay na tayo dito. Nasaan na yung aking whiteboard? Ayan, balikan lang ulit natin. Ang naging problema niya, yung AC input. Kanina, shorted itong line na ito. Papasok yung AC, pumutok si fuse, shorted ito. So pinalitan natin yung diode. Ito yung pangalawang diode na nakikita nyo, kaya dalawa yung diode. Oh. Palabas na ito ng DC. So wala naman shorted do sa DC papunta ng ating IPM. So ang shorted ito lang. And yung dalawang capacitor na lumobo, ito yun no. Do sa IPM, lumobo na siya kaya sabi ko palitan niya. Kanina lang namin na i-focus na ituro ulit sa kanya. Pero kung pagmamasdan niyo yung board na yun, malaki lang siya tingnan. Ito pinaliit na board. Pero ganun din, ito yung bridge type diode. Ito yung MOSFET regulator. And ito yung pangalawang diode. Yan. Ito yon. So maliit lang siya. Yung nandun malaki. Dalawang diode. So medyo magkakaroon na kayo ng kalituhan. Kaya yung sinasabi natin kapag alam mo na yung basic electronics, so easy na lang to. Alam mo na dalawang diode pala yon. Dalawang diode din doon. So pwede nyo i-compare sa ganito. Ganun din lang. Parang in-upgrade pinaliit lang ng konti. Yun kasi mga old. Ayan. So okay na. Okay na yun. Pagpakilala ka na. Si... Ako po si Pakilala ka. Jero. Ayan. Jero. Jero o... Dado. Dado kung... Dado. Tawagin. Ayan. Okay. So yan po yung nag-OJT sa amin na from Taytay na nagbibisikleta papunta dito. Yan. So nagbibisikleta 30 kilometers hanggang dito. 30 kilometers pabalik. 2 oras hanggang 3 oras binibisikleta.
Ayan, kaya okay na. Kaya saludo ko doon sa bata na nagtsatsaga sa technician. At least bata pa lang, marunong na, nahahasa na. So yung mga system reprocess, paglilinis, parang mani-mani na lang sa kanila yan kasi kasama siya nung tatay niya. Na nakikita ko doon sa kalento, pag-alagala, ala ko nga dati snatcher Pero technician, hindi, mabubuting tao po yung mga yan. Ayan, siguro pagka medyo hasang-hasa na, open naman siguro yung tao, bigyan nyo na lang ng magandang sweldo. Yan. Pero baka bago mapunta sa inyo, sa amin na muna. Pero may sideline naman sila, kumikita sila yung tatay niya. Technician din. Ayan. Tsaka nag-aaral pa siya eh. Nag-aaral pa siya. Kasi Anong year mo na? Magsa-second year po. College? Anong course mo? HVAC. Ah, talaga? Sa test Ay, na ba malupit yun? pala ito eh. anong school? MPC. MPC. Okay. So, Oh, estudyante lupit. ng MPC Oo. pala ito. Nag-HVAC na siya. Okay. Ayan. So, ayos na tayo. Okay na. Ayos.